bata. So bakit po siya na ano? Kaya po siya hookworm kasi po yung pinakadulo po niya, yan po ay nakahook. Ibig sabihin, kumakabit po siya. So, paano nyo po ito nakukuha? Kapag po ang mga bata o mga tao, lagi po kasi nakayapa, siya po ay pumapasok po sa balat po ng tao. Tapos yan po, o kaya po ay sa dumi po ng hayop na may itlog po or ukod po ng hookworm. So, ano po nangyayari? Ayan. Ang mangyayari nga po unang-una, yung pong mga uod po ng hookworm, yan po ay pupunta po sa balat or sa singit-singit po ng mga daliri po ng ating po paa kasi syempre nakayapak nga po tayo. Pagkatapos po nito, ano pong gagawin po niyan? Yung pong mga uod pong ito, pupunta po yan sa dugo. Pagpunta po niyan sa dugo, ano pong gagawin po niyan? Pupunta po yan sa baga po natin. Pagkatapos po pumunta na po ng mga uod or bulati sa baga po natin, pupunta po yan sa ating lalamunan. Anong gagawin po ng ating lalamunan? Akala nangangati-ngati lang. Lulunukin. Paglunok po natin, pupunta po yan sa ating bituka. Doon po niya susipsipin po ang mga sustansya kasi yun nga kaya nga po siya ay hookworm. Ganun po ang ginagawa po ng bulatin ito. O, ito naman po, roundworm. Kasi naman po gusto. Ito po ay, common po natin dito po ay parang spaghetti. Ito po yung mga lumalabas sa mga bata na kakahaba. Ascaris po ang tawag po natin dyan. Yung common ano po natin na ay roundworm. So ano po ito? Isang uri po ng malaki at pabilog po na bulate na nanirahan din po sa bituka din po ng tao. Ano po? So nakukuha din po ito kapag po kayo nakalunok po sa pagkain, tubig o lupa ng kontaminadong dumi ng tao o kaya po itlog po ng bulate. O so yan po yung common. At ang whipworm naman po, kaya ito naman po, ito po itsura din po ng whipworm. Whip. Bakit po siya tinawag na whipworm? Kasi po, yung pong kanya pong umpisa, manipis. Tapos po yung pinakakatawan po niya ay makapal. So para siyang latigo. Kaya po, tinatawag natin po siyang whipworm. So ibig sabihin, ang dami. May tapeworm, may whipworm, meron po tayong roundworm, at saka ito nga po sa whipworm. Para at least alam po ninyo, ay iba-iba palang klase po ng mga bulati po sa tiyan. Ayan. So next naman po niyan, ito po. So ano po ang karaniwang simptomas po? Para po malaman ninyo na, ay, may bulati po pala sa tiyan. Ito yan. So unang-una po, paulit-ulit po kasi na sumasakit po ang tiyan po ng isang tao o isang bata. Pangalawa naman po, kahit po ano po kakain po ninyo, hindi po kasi tumataas po ang timbang. Nananatili po mababa ang timbang o yung tinatawag po natin pong payatot. Meron din po mga cases na tatait po siya. Meaning mayat pala po ang pagpunta sa CR kasi nga yung mga bulate, siya po yung nagiging dahilan kung bakit nagtatai po ang isa pong tao. At ito po, matinding pangangati sa puwet. Ito po yung ang actually ang tawag po doon, ringworm. Pag po di po ba, uliyapin po ata sa Tagalog ang ano po noon. Pag nakakita po kayo sa mga puwet ng inyong po mga anak at namumuti-muti po yan po ay ringworm. Yan po ay sobrang kati, kaya yan po talaga kasi natatanggal. Plus, wala pong ganang kumain, nagdudruan, at syempre po talaga natin ay yung proper washing po na talagang ito po ay hindi po bababa sa loob po ng 20 seconds. Kasi kung kayo po ay maghuhugas ng kamay, tapos hindi po kasi siya po sapat. Dapat po minimum po 20 seconds po. Ang gagawin po natin, syempre ang ating pong kamay, babasain po natin ng tubig. Lalagyan po natin sabon. Tapos, syempre, mag-uusin na po tayo ng proper hand washing. So, ilalagay po natin ng sabon. Pag tatakipin po natin ito, meron pong maganito po. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, ito ba? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saka po tayo po mag-ano. Na hindi po tayo po nagmamadali. At saka pagkatapos kumain, at lalong-lalo na, kung tayo po ay nanggaling po sa banyo, kahit po tayo umihi, at lalong-lalo na kung tayo po ay dumumi o tumain, kailangan magbukas po tayo po ng ating kamay. Pangalawa naman po, food safety. Ano po? Iwasan po natin kumain po ng hilaw. Kung po kumakain po ng hilaw, yung kilawin, iwasan po natin po masyado po ang kilawin, hindi natin sigurado, lalo na po ngayon ha. Baka po yung sa kilawin na yan, ang nagkataong ang nakuha po ninyo po palang
karne ay kontaminado po, meron pong uod, kahit po na ikilawin, yan po ay makakain pa din po nyo. Lalo-lalo na kung meron po yung mga natitira po ng mga itlog po ng mga bulate. Ano po? Next naman po ay, para po sa food safety. Ito naman po, yan. Ugaliin po na kayo po ay hindi nagyayapak. Sino po dito ang may mga alaga? Sa pinakabalat ng ating pong paa, lalong-lalo po doon sa mga gilid po ng ating pong mga daliri. O pagkatapos po niya makapasok sa ating balat, ano po mangyayari niyan? Siya po ay dumadaloy sa ating pong dugo. Yung pagdaloy po ng dugong yan, saan siya pupunta? Sa ating pong baga. Pagkatapos po sa ating baga, yan po ay tataas. Pagtaas po niyan, pupunta po yan sa ating lalamunan. Pagkatapos po sa lalamunan, ano po nangyayari sa ating lalamunan? Mangangati, lumulunok po tayo, lunok yun, no? Paglunok po natin, saan siya pupunta? Sa ating pong tiyan, papunta po sa ating bituka. Para at least alam po ninyo paano po ba nagkakaroon talaga po ng bulate po sa ating pong tiyan. So, iwasan po ang nakayapak. Matuto po tayo, magchinelas po tayo, at saka gumamit din po tayo po ng mga sapatos. Pero syempre nga, reminder din po pala, pag bumulak tayo po ay nakachinelas, eh siguraduhin nyo naman kung malinis ang chinelas at sapatos. Ay nakachinelas ka pa, ay nalilimahit naman. Ay dapat po tayo may kinis po talaga. Kasi hindi ka nga nakayapak, ay ang dumi-dumi ng chinelas mo, malamang-lamang ang chinelas mo yun, may itlog din po yan ng bulate o kaya may uod na po siya. Kaya matuto po tayo po maging malinis, huwag po tayo maging dugyot. Okay po. At syempre, higit Mebendazole, Mebendazole 1. Albendazole. Ano po gusto nyo? Alben po. Alben. Ito ano? O hindi ko madadagdag eh. Alben. Alben, ate Tessie. Ito lang po ang naging ano po. Mebendazole. Ito naman po, pareho po sila pong effective. Ano po, pero ayon po sa pag-aaral, between the two, mas effective po yung albendazole. Bakit? Kasi mas marami po kasi siyang napapatay na uri ng bulate. Particularly po yung tapeworm. Kasi ako binibigay po ito, ano po, lahat, yan. Makakain po. Ito po, albendazole, yan po yung albendazole. Yan. Ito po ay albendazole. Mamaya po, kayo po bibigyan po ng ating po mga nurse din, ni Ma'am Marsha at ating po mga BNS sa PHW. Ito po ang itsura po niya. Ano po? Meron po kasi mga alben na bilog po ang tableta. Meron din pong albendazole po na pahaba. Alin man sa dalawa, okay po yan. Ito po ay mas effective ko para po sa bebendazole, pero depende po kung alin po ang available. Since available po ang alben, ito po ang iinumin po natin po mamaya. Huwag po kayo matakot, napaka-effective po niya. Next naman po, ayan. At syempre, ang pinaka-effective nga po, yung dapat po, regular po talaga po tayo nag-deworm. Kasi ano ba nag-ano po nito? Kasi di po ba, lalong-lalo na po yung hookworm. Ano po ang ginagawa po niyan? Pag nasa bituka po niyan, sinisip-sip po niya po kasi yung mga sustansya po na kinakain po natin galing po sa mga gulay at prutas. So ano po ang nangyayari pag lagi po niya sinisip-sip, manghihina po tayo talaga. Eventually, wala po talaga nutrition po sa ating pong katawan. And next po, yan. Sustansya na dapat na ibibigay po sa ating pong katawan, nagkakaroon po tayo po ng anemia. Meaning, bumababa po ang ating pong hemoglobin. Kaya dapat po tayo tumulong po ng pangpurga. At eto pa po, yan. Mas maayos po na kalusugan. Kasi syempre po, pag tayo po napurga, nawalan po tayo ng bulate po. Hindi po tayo magkakaroon ng iba't ibang sintomas, hindi po magkakaroon ng anemia, magiging malusog po tayo. And the next po, yan. Pag-unlad po ng bata, syempre po, kapag po ang isang bata, napurga po yan, hindi po masyado po nagkakasakit, ang nangyayari po ay naging mas aktibo po siya sa kanya pong pag-aaral. Tama po ba? Nagiging